ang dapit din sa mga lugar o even sa uban nga mga dapit. Yung tanan na mo pasalo mi sa mga sala, di ba nakatos sa mga sala wala na mo na kupisal ka na kanimo. Yung tanan na magsalay ko salamatan pinagini ko sa mga Ginoo sa mga samahan o sa anak sa Espiritu Santo. Anak, Espiritu Santo. Amen. Good evening, brothers and sisters. So, andito na si Brother Reynan, Brother Boyax, Sister May, Brother Christian, Brother Carlos, Brother Chris, Sis Jaisel, at saka si Brother Jay from Australia. Nagda-drive pa pero nag-attend na, ha? Sige. So, I'm gonna share screen. Share screen. Dali, Share screen. Okay. So, kita niyo ang screen? Ilang? So, continuation pa rin tayo sa the fourth commandment, honor your father and mother. So, andito na tayo sa responsibilities ng parents sa anak. So, last time, diniscuss natin ang responsibilities ng mga anak sa magulang. So, ngayon, pagpatuloy natin yung saan tayo naputol. Dito tayo naputol last time, no? Ang responsibility ng parents. So, a little rundown lang. So, tayo ay ang unang magtuturo sa ating anak sa faith, no? So, a little bit of summary. At saka, habang ang bata ay kakarunong pa lang magsalita, dapat naturuan na natin silang mag-pray. Diyan na tayo magsisimula na sila matutong mag-pray. It is a very grave responsibility sa atin. No? So pag nakikita ng bata sa atin that we are prayerful, they will become prayerful. And then they will also love to go to Mass, to go to church, if we go also. So may mga ibang mga parents, yung natandaan ko yung auntie ko, yung anak niya, atheist na ngayon. Parati niyang sinasabihan, magsimba ka, magsimba ka. Hindi sila nagsasama magsimba. Sinasabihan lang niya, anak niya magsimba. Nagsisimba naman ang anak niya. Pero pagpasok sa Ateneo, doon may mga maraming professor doon ng mga liberal-minded. Even though Ateneo is a Jesuit Catholic school, maraming mga liberal professors doon, mga atheist. Yun, ngayon, atheist niya ang anak niya. Natuto lang yung anak niya magsimba dahil inuutusan niya, pero hindi nakikita na nagsisimba yung magulang niya. No? So children will learn to love Mass, the Holy Mass, if we go together and we really show as an example. No? So, yun. Discuss natin to last time, no? Okay. Ang responsibility natin as parents, so sinabi ko, sa fourth commandment, respect your father and mother, actually, mas marami, kung sabihin mo talaga, mas marami pang pinagsasabi dito sa fourth commandment about the duty of the parents to their children compared to the duty of children to their parents. So, we have a grave responsibility as parents. No? Sisingilin tayo ng Diyos. Chat. May nag-chat. Tingnan natin. Dok, dili man ko makabati sa imong tingog. Okay. Can you hear my voice clearly, other people? Okay lang ba? Okay. Sige, something's wrong siguro sa earphone ni Okay. So, raising their children in a peaceful, happy, and Christ-directed home is the main business of the lives of the parents. So,
It doesn't just happen, mga kapatid, that we will have a happy family. It is a hard work, madugo na proseso. It means swallowing our pride, learning to forgive, having to wake up early in the morning, and doing the hard work really, investing in relationship in order for that to happen. So, sinabi natin last time, huwag masyadong bigyan natin ng too much freedom yung anak natin. We still have to, parents should observe the activity of their children. Watchful eye on his companions, his readings, his recreation. Magmamasid tayo. Hindi naman tayo manghihimasok, pero i-monitor talaga natin kung ano mga binabasang libro, yung mga barkada niyang sinasalihan, yung mga sports niya, especially yung video games. So ako, I can afford to buy PlayStation. I can afford to buy lahat ng hindi sa pagmamayabang, ang lahat ng anak ko pwede ko silang bilhan ng PC para maglaro. Pero hindi ako nagbili kahit iPad sa kanila. Bumili kami ng isang iPad para sa kailangan sa module share. Pero if I give them iPad, cellphone each, tatlo sila, bata pa sila, I will be giving them poison. No? So, grabe ang temptation, lalo sa mga bata, sa mga digital. So, you have to monitor. Meron akong relative na yung anak niya nagbabasa ng mga atheistic mga books, questioning God. And then, sinare niya sa amin. Tapos sabi ko, be careful. Kasi delikado yung mga pinagbabasa ng anak mo. You should monitor as early on. Kaya okay lang yan kasi gusto ko, they will think of themselves, sabi niya. Mali yan. Kasi as a parent, you should be the guide because pag hindi mo sila ginaid, ang mag-guide sa kanila, yung mga taong walang Diyos, no? So, pag nakabuelo na ang brainwash sa kanilang utak, mahirap nang bawiin. Lalo na yung appeal ng world, yung appeal ng mga kamunduhan ay mas malakas ang hatak dahil sa ating concupiscence. So ngayon, true enough, after a few years, nung nagkwento kami, ngayon, problema anak niya, atheist na. Ayaw na magsimba, ayaw na magrosaryo. Ang parents are still going to mass, they're praying rosary. Pero yung anak nila, the eldest, the girl who is in college right now, she is already an atheist. No? So, mas maagapan pa pag maaga pa. No? Okay. The most difficult period of a child's life is the period of adolescence. So, kung may mga teenager kayong mga anak, ng abiso na. It is natural talaga na medyo makikita niyo anak niyo medyo matigas ng ulo at saka medyo sumasagot-sagot na. This is the period which is most difficult. Kasi, bakit? These are the stage that your child is torn between two worlds. So, nahahati sila sa dalawang mundo. Yung mundo na aasa pa sila sa iyo at saka yung kabilang mundo na gusto na nilang tumiwalag sa iyo. They want to be independent na kaya na nila. So, hindi nila maintindihan sa loob ng sarili nila kung anong gusto nila. Gusto na silang tumayo sa sarili nilang paa. At saka, pero, natatakot pa rin sila na hindi nila kaya, na kailangan pa rin nila ang mag-depend sa parents nila. So, that is why they are torn between two worlds. No? Between the need for dependence and the urge for adult independence. So, mapapansin nyo, darating ang
Panahon na mahihiya na silang halikan mo sa public. Dati, kakandong-kandungin mo, kikis mo. Ngayon, kahit ihahatid mo sa school, mahihiya na to be with you. No? And medyo masakit para sa atin, no? Kasi nasanay tayo na but they want to become independent. Lalo na pag may peer pressure. Pag may peer pressure, ang mga anak, they want to belong. So natandaan ko rin to, no? Yung identity crisis. Manghihiram ka ng image sa mga I experienced this during college, no? So kung makita ko yung boardmate ko, may anong ginisusuot, gagayahin mo, anong pananalita, the way, paano siya maglakad, paano yung mga niya, ginagaya natin kasi parang hindi pa natin na-establish kung ano tayo, yung identity crisis, ano ba tayo? Boy next door ba tayo? Barumbado boy ba? O ano ba? Medyo loner type? Medyo the loud type? So, wala pang identity. So, etong time na dapat natin i-guide ang mga anak natin. Our identity actually is in Christ. Yan ang problema pag hindi grounded ang parents kay Jesus, then we cannot guide ang ating mga anak. Ang mangyayari, ang mag-guide sa kanila, manghihiram sila ng identity sa ibang mga tao, classmates, barkada, artista. At when they cannot find their identity that they are happy because ako matandaan ko, dati nagne-necklace ako ng kadena. Tapos yung pendant ng kadena is kandado. O ginaya ko rin sa boardmate ko na rocker. Tapos after a few weeks, parang mas cool tong musician type. Gagayahin ko na naman, So, pag hindi na discover ng teenager ng anak nyo ang identity na happy siya, it will lead to depression. He will hate himself, lalo na pag may mga tagyawat. He will hate himself and then depression and then suicide. No? Kung hindi man mag-suicide, low self-esteem. So, ito ang time na dapat grounded tayo sa gospel. Grounded tayo to guide them that their true identity is in Jesus. In Jesus Christ, who is the crucified master. The crucified master, and we are his followers. And we should not be ashamed to carry our cross. No? So, yun. Ang minsan, mas pakikinggan pa ng mga anak, ng mga bata, ang kanilang classmates because they want to belong. But, let's try our best to become friends with our children that they will trust us. Pero hindi naman sobrang friends. I-maintain pa rin natin ang pagiging parent natin. The respect of a parent. Kasi pag sobrahan kang close na best friend ka na, sasagot-sagutin ka na, at saka hindi ka mag-set ng boundary, wala na. Mawawala ng respeto, at saka hindi ka na magiging guide. Hindi ka na magiging effective na guide sa anak mo. No? So, kahit friends kayo, meron pa ring sense of respect. Okay. So, napaka-expressive talaga ng picture na to sa mga teenager, no? It is a stormy time for almost every youngster. So, kung ikaw ay wise parents, you should balance. Meaning dito ng temper is balance. You should balance your firmness with understanding and patience. So, hindi puro panggugulat lang gagawin mo. Pag hindi mo ito gawa, makikita mo, matitikman mo. Hindi ganyan. Pag ganyan ang pagdala mo sa mga anak mo na teenager, lalong magre-rebelde. So, para hindi pwedeng panggulat-gulat sa katukhang-tukhang ang style mo, no? Ang style ay
i-balance mo ang understanding and patience with firmness. Firm ka, panindigan mo kung anong rules, pero may pag-unawa. Hindi puro yung pag ginawa mo to, malilintikan ka. Hindi pananakot. Hindi mo makukuha yung bata sa pananakot. Sa love, i-explain mo kung bakit ganito, hindi maganda ito kasi ganito ang konsekwensya niya. Masama sa buhay mo. Always explain kasi mas nakukuha mo ang bata sa explain. Example, I give you an example. May isang bata na pagpasok ng tatay sa kwarto, ang bata nagdo-drawing ng crayon sa bubong. Bagong pinta ang bubong, white wall. Sabi niya, "Hey, what are you doing? Are you stupid? Oh, don't ever do that again. Don't ever do it again." Okay? Sabi niya. Okay. Tapos, tumigil ang bata. After next week, pagpasok siya sa kwarto, nagsusulat na naman ang bata. Tapos, this time, tumitingin pa sa kanya. Tumitingin pa sa kanya habang nagsusulat. Para siyang tinitest to smite, to spite him. No? So, anong ginawa niya? He realized. Pinuntahan niya yung bata, anak niya, lumuhod siya, tapos sabi niya, "Son," yung anak niya, mga siguro 5-year-old, "Son, don't do that again." Why? Because you're a big boy now. It's not good to do that. So, true enough, dahil sa sinabi niya yun, sumunod ang bata, hindi na nagsulat. Kasi, yung pride ng bata, ayaw niyang takutin siya. So, na-challenge siya, ginawa niya ulit. Pero sa ang pride na bata na gusto niya, kasi malaki na siya, hindi ginagawa ng isang malaking bata ang pagsusulat, na-touch yung ego niya, na I want to be a big boy now, hindi niya na inulit. So, striking fear is not always effective. Sometimes it can be effective, but it doesn't give lasting result. Yung takot, dapat love, no? So, matandaan ko yung pag-uusap namin ni Brother Tata Rosal. Bilib ako sa pagdala ng anak niya. Hindi siya namamalo sa anak niya. Ang pag may sinabi siya, hugas ng pinggan at saka matagal pa, sinasabihan niya lang, "Baka hindi mo ako love." Bakit? Kasi hindi mo naman sinusunod. Sige pa, manghugas na ako. So, yung niya is love. Kung love mo ako, dapat susundin mo yung utos ko. So, kasi pag ang ating mga anak nasanay sa gulat, nasanay sa takot, darating ng araw, mauubos na yung takot nila. Ay, natikman ko na yung palo na yan, di naman masyadong masakit. Ay, natikman ko na yan. Ano pa ba? Papatay na ako. So, hindi effective ang parate. So, that's why when I discipline my child, last resort na lang talaga ang palo. Last resort na lang talaga. So, sa katagal-tagal na, nakapalo na ako sa kanila, pero hanggang warning na lang. Gusto mo ng palo? Or ganun. Pero, hindi kaagad-agad palo. Kasi, pag nasanay ang bata sa palo, nagiging mas batugan. Pero hindi ko sinasabi bawal magpalo. Nasa Bible yan, pwedeng magpalo. Pero, wag mong gawing ordinaryo ang palo. In last resort na lang talaga yan. So sabi dito sa Bible, "He who loves his son will not spare the rod." So hindi mo daw pwedeng hindi paluin ang anak mo pag mahal mo. Or ibig sabihin to, hindi naman to literal na palo, discipline, no? So he who disciplines his son will profit by him. So, pag may mga parents na nagtatanong, bakit ba ano bang pagkukulang ko sa anak ko? Lahat ng pagmamahal binigay ko, lahat naman binibigay ko sa kanya, anong hinihingi niya binigay ko. Bakit ba hindi niya ako pinakitaan ng pagmamahal nung lumaki na siya? Of course, kasi lahat binigay mo. Walang disiplina. So, actually, akala mo
rirespetuhin ka ng anak mo na pag anong hinihingi niya, ayaw mo makarinig ng iyak, bigay mo na lang. Sa tingin mo, rirespetuhin ka at mamahalin ka? Hindi. Actually, lalo siyang hindi rirespeto sa iyo. Kasi deep inside, nakasulat na sa program sa bata na gusto niya ng firm guide. Gusto niya ng may prinsipyo na magulang. Pag nakikita niya, nakukuha ka niya sa mga blackmail niya at saka mga emotional tantrums niya, hinay-hinay mawawala yung respeto niya. Alam niya na hindi ka matatag. No? And also, the opposite is true. Warning sa mga parents. Fathers, sa Bible din ito, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. So, hindi pwedeng hindi tayo magdisiplina, hindi rin pwedeng abusuhin natin ang anak natin. Yung dahil minsan nakikita niyo yan, lalo na pag pumunta ka sa mga squatter, yung mga anak kawawa. Dahil sa ugali ng parents na hindi rin na-form ng parents nila, kahit minsan ka lang makakita sa mga squatter na ngayon pag pumunta kami, nag-house visitation kami sa Society of St. Vincent de Paul, nag-house visitation kami sa mga squatter. Tinatanong namin, kasal ba kayo? Puro live-in. Halos live-in. Konti lang talaga yung kasal. No? So, pag hindi kasal, madali lang maghiwalay, single parent, wala nang guidance. So, the way they bring up their children, konting kamali lang. Pingot dito ng grabe makasigaw, grabe makamura, ang tanga-tanga mo, ganon. PA mo, ganon. Tapos, yung bata, no? Abused. Emotionally abused, physically abused. Konting lang, ang mga parents pa, sa tingin nila sa mga anak nila, kasangkapan, or mga helper or maid, na dapat sila magbantay sa mga anak. Sila yung magluto, sila lahat. Okay lang yon, dapat silang patulungin, pero minsan, ang tingin natin sa anak natin, yung mga abuse mga parents, they are their possession. Ginagawa nilang parang possession lang ang mga anak nila, no? Pwede nilang gawin kahit anong gusto nila dahil anak nila. No, mali yan. No? So, being abusive is a great sin against the Lord. The fourth commandment. So, parents should teach their children to subordinate the material and instinctual dimensions to interior and spiritual ones. Parents have a grave responsibility to give good example to their children by knowing how to acknowledge their own feelings. So, eto. So, sa atin mga magulang, tayo ang magsimula sa pagturo sa mga anak natin na bigyan ng mas malaking importansya ang spiritual side rather than the material side. So, sino ba ang susundin nila? Magiging role model, tayo. Makikita ng mga anak natin kung materialistic tayo o hindi. Kung nagbibigay tayo ng importansya sa gospel. We read the gospel, we study, we give time to spiritual things, or we always money. Ang sa bunganga natin, puro money. Anak, mag-aral ka para makabili ka ng kotse, makabili tayo ng puros Tandaan niyo to, basahan niyo. Parents should teach their children to subordinate. Dapat ipailalim ang material and instinctual dimensions at saka dapat magiging higher ang interior and spiritual aspect. And then it is the grave responsibility to be a good example to our children. So may i-share akong sa inyo. Screen YouTube. Makita ba ito dito?
Dali apply ba ito? Yun. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you. Just know how ano yung ginagawa ng parents? Pagtalo ka, nasusunod ng bata. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. What children see, children do. So, we should be a role model, no? So, yun. Balik tayo sa... It looks like rain again today. Okay. Resulta niya. Okay. So we have the grave responsibility, no, to be the role model. And then wag tayong mahiya na angkinin ang ating mga pagkukulang. So we should learn to say sorry. Kung nagkamali tayo, medyo hindi tama yung na pagbintangan natin ng anak natin or may nakasabi tayo ng mga mali, magsabi tayo ng sorry. Kasi mas rirespeto yung anak natin pag tayo ay marunong tumanggap ng ating pagkakamali. Because they will be, minsan natatakot tayo kasi akala natin pag nag-sorry tayo, baka sasabihin ng anak natin, ay, si tatay nagkakamali. No. Alam nilang ang tatay nila ay, nanay nila, tatay nila ay tao lamang nagkakamali. Pag tayo ay marunong mag-say sorry in front sa ating anak, pag nagkamali tayo, no, they will also learn to say sorry. No? Children contribute to the growth in holiness to their parents. Each and everyone should be generous and tireless in forgiving one another for offenses. So actually, ang mga anak natin, mga kapatid, malaki ang contribution para sa ating growth and holiness. So, sa ating pagdidisiplina sa kanila, sa ating, di ba, ako personal experience, dahil gusto kong ang aking anak ay magiging may takot sa Diyos, magiging saint, no, marami akong nabago sa buhay ko. So, na hindi ko nagawa nung wala pa akong mga anak. For example, ngayon, hindi na ako nanonood ng mga violent movies, mga sexy movies na hindi naman bold, pero kahit may mga kissing scene, hindi na ako nanonood kasi ayaw kong manood sila nun. Baka ma-influence sila. At saka, I become more prayerful because I have to show them na to be prayerful. So, hindi naman pwedeng sabihin ko lang sa kanilang mag-pray na hindi nila nakikita mag-pray. So, kaya in turn, sa aking ginagampanan ang pagiging good role model, mas nakakontribute sa aking growth in holiness. I don't know if you agree, but I think you would, no? Okay. Ano pa ang sikreto para lalaki na mababait ang mga anak at sa magiging role model? Ito ang very important to. Huwag yung kalimutan to. Being good parents, strangely enough, not with the child but with
a genuine love between husband and wife. Ano to? Anong ibig sabihin nito? Para daw kung gusto kang bumait, ang magiging may takot sa Diyos at mapagmahal ang mga anak mo. So, dapat, anong gagawin mo? Mahalin mo ang asawa mo. Yun. Uulitin ko. The husband and wife should genuinely love each other. Hindi fake nga love lang ha. Genuine. So, kung totoong mahal mo ang asawa mo, yung misis mo, at saka yung husband mo, mahal mo, lalaki ang anak mo na magiging mabait. Kasi marami dyan, magaling silang magdisiplina sa anak nila, pero hindi nila love ang asawa nila. Yung utak nila, naghahanap pa ng iba. Okay, hindi sila hiwalay. Nagsasama sila sa isang bubong. Pero sa isip nila, hindi nila nire-respeto ang misis nila. Hindi sila believe sa misis nila. Hindi nila love ang misis nila. So, kahit hindi mo pa sabihin sa anak mo na hindi mo love ang anak mo ng ang misis mo or ang husband mo, it will naturally flow in your actuations. It will come out at masisense talaga ng anak mo. No? So, psychologists point out that parents who depend upon their children for their own emotional satisfaction rather than upon each other can never be fully successful in rearing children. So, yun. Anak lang parati nilang hinaharap nila. May mga parents na ganun. They love their children, they serve them, they guide them, they discipline them. Pero hanggang doon lang, nakalimutan nila yung aspeto sa relationship nila sa asawa nila. They have a bad relationship with their husband and wives. So don't expect too much that your children will grow as good if you hate one another. You should patch that whatever quarrel you have with your wife, with your husband, if you want to have a good children. No? So, parents who truly love each other in God. So, kahit alam ko naman mga kapatid na may mga asawa naman talaga na pangit ng ugali. May mga husband talaga na pangit ang ugali. Hindi naman talaga sila kamahal-mahal na mga tao. May mga tao talaga. Lalo na pag hindi natin talaga binigyan ng malaking panahon sa pagpili ng aning mga asawa. So minsan nasusurprise tayo pag nagkasal na kayo. Pag nagkasal na kayo, surprise, pangit pala ugali. So, till death do us part eh. No? May isang CFD nga nag-PM sa akin. Ilang taon na silang girlfriend nag-live-in. Sabi ko, kasalanan yan, Brad. Hindi pwede yung live-in. Dapat magpakasal kayo. After a few months, nag-message sa akin. Nagpakasal na daw sila. Ang problema lang, gusto niya makipaghiwalay. Kasi nung kailan pa daw sila kinasal, sa ilang taon nilang ng pagsasama, kung kailan sila kinasal, doon daw lumabas yung ugali ng asawa niya, ng misis niya, na hindi daw magaling mag-take care sa anak nila. Gusto siya makipag-anol. So, ibang topic yun. So, ibig sabihin, may mga tao talagang hindi madaling mahalin. Pero kahit na, kasi panunumpa natin yan sa Diyos, we have to love them with a Christ-like love. No? We have to love them. Hindi naman ang utos ni Jesus, love those people who are lovable eh. Sabi ni Jesus, love even those who hate you. Love those people who are your enemies. Di ba? Asawa pa kaya natin. So, kahit hindi sila mabait, we have to genuinely love them with a Christ-like love. So, if you love your wife, your husband, and then you love your children as a gift of God, no? Hindi mo sila tinitingnan na kasangkapan, hindi mo sila tinitingnan na ari-arian lang.
they are a gift from God. Pag yan ang genuine love mo, kahit hindi ka pa magbasa ng libro about how to raise a child, they will grow up successful because they will be comforted to know that they are much needed. No? So, they will feel loved. They can make a lot of mistakes. So, pwede kang, minsan napapraning tayo. Ano ba itong ginagawa ko? Tama ba to? Baka sobrang ma-spoiled to. Baka sobrang ano. Napapraning tayo kung tama ba. And then we really think na kailangan magbasa ng libro about how to raise a child. Hindi na kailangan kung if you really love each other, because in such a home, the child will feel loved and wanted and secure. He will grow up to be emotionally stable and spiritually strong. So minsan, hindi naman tayo perfecto, magkakamali tayo minsan sa technique sa pagpalaki ng bata, pero kahit may mistake tayo, hindi siya makakause ng lasting damage. As long as we love each other genuinely, our husband and wife, and our children. So mga tips lang mga kapatid, sa pagpapalaki ng mga bata, never call them names. Hindi ibig sabihin di tawagin sa pangalan nila. Names like, ang bobo mo. Bakit mo ginawa yan? Bobo ka ba? Ang estupido mo. Never, wag mong tawagin bobo anak mo. Kahit anong galit mo, control, control, control. Gago ka, bobo ka, estupido ka, buang ka. Bakit napakabogo mo? Napakabobo mo. It will stick to their minds. It will forever stick to their mind. Kahit isang beses mo lang masabi, ang memory, ang brain ng bata is like a sponge. So never call them names. Bakit mo ginawa yan? Hindi maganda yan. Yun lang. I-explain mo, wag mong i-label. Ikaw talaga, napakasinungaling mo. Wag mong sabihin napakasinungaling mo. Ba't ka nagsinungaling? Pag sinabi mong sinungaling ka, napakasinungaling mo, papasok sa utak nila na sila ay isang sinungaling. Forever, ay sinungaling akong bata, sinungaling akong tao, bobo ako, bobo ako. So, panindigan nila yan. Paglalaki nila, magpapakabobo sila. Paglalaki sila, matigas ang ulo. Ang tigas-tigas talaga ng ulo mo. Never call them names. Next, never compare them. Huwag mo i-compare sa kanyang pinsan. Bakit siya ang talitalino? Ikaw, kada bata may talent. May batang slow, may batang fast. Hindi parehas yan. May bata na magaling sa drawing, may batang magaling sa basketball, hindi magaling sa drawing. Si Lord mahilig sa diversity. Kanya-kanyang tao, kanya-kanyang strength and weaknesses, hindi lahat kumpleto sa isang tao. So, wag mo i-compare. Ang kapatid mo, bakit may ganitong grado? Wag, nakakainis yan. Pag ikaw ay kinumpare, sasabihin talaga yung defense mechanism ng bata, bibiglang, sasabihin, hindi naman ako siya. No? For example, yung may joke ako meron akong joke na naalala. Yung si Juan, sinabihan niya yung anak niya na bakit ang talino ng classmate mo? Ikaw bakit hindi? Sabi ng anak, unfair naman i-compare mo ako sa kanya pa. Ang talino ng tatay niya. Di bumalik sa kanya. So, never compare them, no? Because it is unfair if you compare. Next, never show favoritism. Huwag kang, kahit natural naman talaga sa mga anak natin, makikita natin mas mabait. Yung isa, pag inutusan mo, sumusunod ka agad. Minsan yan ang nagiging gusto natin, nagiging paborito natin. Minsan din, may mga mas gwapo, saka may mga matalino. Yung mga parents na hindi maingat,
lumalabas yung paborito nila, mas binibigyan nila ng pabor yung isa pag naghingi. Dapat conscious ka dyan. Ingat ka dyan. Dapat parehas. I-explain mo kung bakit mo siya ganito. Dapat patas ka. Kasi papasok sa utak ng anak mo, magbigay ka ng favoritism, anong mangyayari? Kokontrahin nila yung bata na binibigyan nyo ng ano. Pagtutulungan nila yan, yung paboritong anak. At saka, mawawala ang respeto ng ibang anak sa iyo. At saka, yung ding anak na pinapaboran mo parati, binibigyan mo ng ano, ng pini-spoil mo, hindi rin respeto sa iyo yan. Hindi. At saka, paglalaki yan, siya yung parati ang pinapaboran mo ang hindi pa magbibigay sa iyo ng suporta. Kasi in-spoiled mo siya. No? Next, never tolerate bad behavior, especially dishonesty. So may kinuwento si Saint John Vianney na bata na nagnanakaw ng prutas, tapos nang nakita ng parents, tumatawa lang ang parents, okay, magaling anak ko magdiskarte. So after some time, nakita ng bata na hindi naman siya pinagalitan, yung prutas naging bagay, tapos sa kalaunan, lumaki ng kinukuha niya, at saka humantong na sa pang-hold up at saka robbery na. At saka, nung siya ay nahuli at saka idala na siya sa death sentence, nung anang mga parents niya nagbisita sa kanya kasi bibitayin na siya. True story to, sabi ni Saint John Vianney. Anong ginawa niya? Ang sinisi niya ang parents niya. Ma, pa, dahil sa inyo ito kung bakit ako ganito. Kung dinisiplina niyo pa lang ako nung maliit pa ako, hindi ako nagkaganito. So parang hindi makapaniwalaan, no? Pero yon ang sinabi ng anak. Kasi ang anak natin, kahit iiyak-iyak pa yan, kahit magsisigaw pa dyan, kung makuha yung gusto nila, pero pigilin mo lang sarili mo, hindi mo ibibigay, deep inside, kahit galit sa labas yan, deep inside, natutuwa yan. Kasi you are there na sticking with your principle. So, kahit isa, 2 beses mo lang pagsabihan na huwag kang mag-dishonest, huwag kang magsinungaling. Pag kinuha mo ang isang bagay na hindi sa'yo, isoli mo talaga yan. Isa, 2 o 3 beses, matatandaan na ng bata yan. So, pag hindi mo siya, tinolerate mo, tatawanan mo pa, no? Lalaki ng lalaki yan. Okay. Next is, compliment them when they do good. Minsan kasi, hinuhuli natin ang anak natin pag nagkasala, papagalitan natin. Oops, late ka na naman umuwi. Late ka na naman umuwi, pagalitan natin. Pero may isang araw na yung anak natin umuwi ng maaga. Nung umuwi siya ng maaga, wala tayong sinabi. Dapat, pag nahuli mo ang anak mo na may ginawang maganda, umuwi siya ng maaga, i-compliment mo, i-praise mo. Sabihin mo, anak, good job. Umuwi ka na maaga. Kasi, pag nasanay ang anak natin na sasabihan lang natin siya pag may nagawa siyang mali, edi lalong gagawa ng mali kasi napapansin lang pala natin sila pag sila ay may ginawang mali. Pag sila ay may ginawang tama, hindi natin sila pinapansin. So dapat, hindi lang sa panahon na nagkakamali, napapansin natin yung anak natin, pansinin rin natin pag sila may ginawang maganda or tama. Ay anak, congratulations, umuwi ka ng maaga ngayon. Yun, tatandaan nila yon, lalo nilang gawin ulit. Huh? Next, a person who is happy is a person with great relationship with family. A miserable person is a person with poor relationship with family. Totoo yan mga kapatid. Tandaan mo yan. Ang taong happy, hindi mo yan sa happy dahil may sports car siya, may ano na siya. Deep inside,
in the core of our hearts, no, in the core of our hearts, we need love. We are we are a being of relationships. Even God is in a relationship. Hindi niya tayo tuturuan to be in a relationship and to love one another kung hindi siya ang example. Remember, God is a Trinity. He is three persons. Father, Son, Holy Spirit. Ever since from the beginning, God is already the model of a relationship. He is a Trinity. They are distinct. The Father is not the Son is not the Holy Spirit. They are distinct from one another, but the three are one. So, we are really, no man is an island, mga kapatid. So kahit loner ka pa, may mga tao naman talagang loner, pero hindi pwedeng forever loner. We really have to go out and talk to one another. No? So we are created for communion with one another. Our happiness lies with relationship. Walang taong nabubuhay para sa sarili lamang. Walang taong namamatay para sa sarili lamang. So kahit isabihin ng iba, meron akong stable career, meron akong pakialam ko ba sa mga kamag-anak ko. Basta ako may career, may kotse, may bahay, kahit magbibingihan kami, wala kaming imikan ng mga family ko, wala kaming communication, basta ako, happy ako. Actually, happy ka according to yourself. You are kidding yourself. Deep inside, you are not. Because true happiness, we are created by God to be in a relationship. So if your relationship, tanungin mo sarili mo, if your relationship with your family, with your sisters, brothers, mother, grandfather, especially your first degree, your father, your parents, your siblings, if that is not good, then deep inside is dying. Person with bad relationships with most everyone is a miserable person. Huh? So, dyan ang totoong happiness. Hindi mo makukuha sa mga material things. It's in relationship. So, invest more on relationship, mga kapatid. Not those shallow na mga relationship sa mga barkada. Ha? Family talaga. Okay. Catechism 2230. When they become adults, yung mga anak natin, children have the right and duty to choose their profession and state in life. So dapat sila magpili, no? So magpili, hindi tayo pwedeng pumili sa kanilang profession at saka state in life. Tayo, mag-guide lang tayo. Okay? And then, parents should be careful not to exert pressure sa kung anong pipiliin ng mga anak natin, no? Or kung sinong gusto ng anak natin ng mga guide lang tayo, guide. Hindi tayo, ay wag yan kasi hindi yan in check. Oh, wag yan kasi hindi mayaman. Wag yan kasi ay gusto mo pare, wag. Sayang, gwapo ka pa naman. Ito yung kapatid mo, hindi masyadong gwapo yan, siya lang. So, pag gusto niya magmadre, gusto niya magpare, yan, suportahan mo talaga. Hindi pwedeng So, ang iba naman, ayaw nila mag-asawa kasi gusto nila magsuporta sa mga parents nila, sa kapatid nila. That is a noble goal also. Family ties are important but not absolute. No? So, the vocation of each person comes from God. So, parents should respect and encourage to follow what God is calling them to do. Malaki ang kasalanan natin pag pinigilan natin ang anak natin magpare at saka magmadre. No? Kasi sabihin natin sayang. Malaking kasalanan natin dyan. So they must be convinced that the first vocation of the Christian is to follow Jesus. He who loves father or mother more than me
is not worthy of me. And he who loves son or daughter more than me is not worthy of me. So, dapat mahalin natin ang ating magulang, sundin natin, mahalin natin ating mga anak, pero dapat una si Jesus. Pangalawa lang ang pamilya. Una parati si Jesus. Okay, let's go to civil authorities. Civil authorities na tayo. Covered pa rin ito ng fourth commandment. So, it enjoins us to honor all who for our good have received authority. So, lahat. Teacher, principal, lahat na may authority over us, we should honor them. We should respect them. No? Because all authority came from God. Kahit barangay tanod, may mga authority. Kahit barangay kapitan. No? All authority comes from God. So, it follows na yung mga taong with authority should be very careful. They have a grave obligation. They have a grave obligation that they are partners of God, and they should be faithful to the trust that God has given them. Pinagkatiwalaan sa kanila ni God ang authority na binigay sa kanila. Dapat pangalagaan nila. Huwag nilang i-abuse. Malaki ang kanila. Sabi nga ni Spider-Man, with great responsibility, with great powers comes with great responsibility. So, pag mas malaki ang authority mo, nako, mas malaki ang pananagutan mo sa Diyos. Mas malaki ang sisingilin sa iyo ng Diyos. Kaya huwag kang maging happy, ay, nako, ako ang pinakamataas, ako mayor, ako gobernador. Malaki ang accountability mo kay God. No? So those who exercise authority should do as a service. Whoever would be great among you must be the servant. So ito talaga dapat ang mindset ng servant, ng leader. Kung leader ka, you should be the servant. Pero medyo hindi naman ito nangyayari ngayong panahon, ano? Parati, pag amo, pag leader, pag may posisyon, kahit tayo, pag binigyan tayo, wag natin sabihin na, ay sila, ganon. Pero minsan, nakakalimutan natin, pag tayo ay nasa posisyon na rin, ganon na rin tayo. Kasi human nature yan. We have to always check our pride. No? Minsan nga, ang mga iba, may kaibigan lang pulis, parang pulis na. No? So, the exercise of authority is measured morally in terms of its divine origin. No one can command or establish what is contrary to the dignity of persons in natural law. So, yung mga nasa authority, they should practice distributive justice wisely. No? So, wag partial. No, dapat they are very fair, no? Political authorities are obliged to respect the fundamental rights of the human person. Okay, mga kapatid. 8:00 na. So, mga ilang slides na lang konti. So, we will continue next with a different topic. Could be, I'm deciding if I will take up the third commandment and then i-cover na natin ng konting mga natitirang slides. So, dito lang muna tayo because it's already 8:00. So, if you have questions, PM lang. So hindi ko nag-greet kanina. Pumasok si Brother Edgar, Brother Jonas, Sis Mary Jane, sino pa? Si Brother Harold. Yun, ang mga hindi ko nag-greet. So, Brother J.
Brother J, your microphone. Open your microphone. Nakamute ka. No, Ayun, Dok. Brother J. Nasa bahay ka na. Nakaabot ka taon na po, Dok. Bisaya ka bro o Tagalog? Bisaya. Bisaya. Sige bro, ikaw ang mag-closing prayer. Sige. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, Sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo, salamat kayo sa kagabhion ng ipadagmas nga rika namo. Salamat sa maayo nga pagtulunan nga gipaambit kami itoon. Ginoo, salamat sa mga naminaw ng tambong unta nga kining maayo nga pagtulunan nga mga dawat karong gabi una. Dili lang kani magpabilin nga rika namo kundi among ma-share sa uban. O labi na Ginoo na unta amo kining ma-apply sa tagsa-tagsa namong kakagalingan. Among kaugalingon Ginoo. Para guidance pa namo ug maayo ang among mga anak. Ug dili lang sa mua ma-share pa namo sa uban. Kining tanan Ginoo among pangayo. Pinaagi ni Kristo ngayon yung anak na buhay ug hari hangtod sa hangturan. Amen. Amen. Ngalan sa Amahan, sa Anak, Espiritu Santo. Amen. Salamat. So, mga igsuunan, mga kapatid, kung na may question, PM lang. So, kumusta mo diha? Amping lang mo sa COVID. So, kita-kits ta next week. Thank you for attending, Brad Harold, Brad Carlos. Bye-bye. Sige. Thank you po. Thank you.